Okay, dumako naman po tayo sa ating senador. Walang iba. Sino ang senador mo? Sino ang senador ko? Siyempre, kapag boboto ka, siyempre, yung nasa number 1 na. Kapag boboto ka ng senador, yung nasa number 1, ay nakagad ang iboto mo, lalayo ka pa, para ka naman tanga eh. Sino ba nasa number 1 na maraming nagawa, ang nagpakulong mismo sa anak ng Diyos, ang nagpakulong sa reyna ng Pogo, ang nakahuli sa drug cartel ang nakahuli po sa drug cartel Nino, drug cartel ng mga Duterte. Siya po yun, 13.9 billion, Alitagtag, Batangas. Isang ban na drugs. Nauli rin po niya ang umigit kumulang na billion din dito sa may Stockman ni Mayo na bataan ni Duterte. Abalos lang. Pasok, Abalos. Ako po ay solid na buong loob na nagtrabaho at nagtatrabaho. Ipaglalaban ang inyong karapatan, kaligtasan, kalusugan at kabuhayan para sa solid ninyong kinabukasan. Ayan o, karapatan. Diba? Karapatan, kaligtasan, kalusugan, kabuhayan. Totoo yan, hindi yan salita lang kay Abalos, karapatan. Kinuha niya, pinagtanggol niya ang karapatan ng mga kababaihan na menor de edad kay Kibuloy. Kinuha niya. Diba? Kaligtasan. Diba? Niligtas niya ang taong bayan sa kasamaan na dulot ng droga. Nahuli niya ang pinakamalaki. Niligtas niya. Kalusugan. Ano yung kalusugan niya? Pati special child ng mga bata, meron siyang programa. Ganong katalino si Abalos. Mga special child na bata, pinakita ko sa inyo, meron siya programa. Kabuhayan. Ayan, di ba? Bibigyan tayo ng trabaho niyan, gaya ng nasa Mandaluyong. Yan po si Abalos. Oh, diretso. Solid na Abalos, pogi points yan. Hoy! Solid na ulat tayo. Gusto natin yan. Hoy! Solid vote ako for Benhar Abalos. Hoy! Yan ang solid leadership. My love and my solid senator. Hoy! Ba't ganun? Natatakot ako pag ganun eh. Susunod wala na po sana medyo nagkakapobia ako sa mahaba eh. Pero si Ma'am Ay pala yun, idol natin. Ma'am Ay de las Alas pala yun. Nagkakapobia ako sa mahaba eh. Pero si Ay naman yun eh. Solid Abalos tayo ha. Solid Abalos tayo. Solid! Okay, diretso. Solid po magtatrabaho sa Senado para sa inyo. Solid! Abalos, numero 1 sa balota, solid sa Senado. Oh! Solid na solid. Yan po, si Benhar Abalos. Copy, Ma'am Marcy Irene. Ay, ito pa. Ito pa, Abalos sa bigas. Sa mga magsasaka, ito lang. Number 1, papalakasin ko ang kapangyarihan ng NFA. Yan! Tama yan, palakasin ang kapangyarihan ng NFA, right? Palakasin talaga. Sino ba ang nagpahina ng kapangyarihan ng NFA? Sino? Sino? Di ba? Oy, Mama Lalaine, kamandag, di ba?
Kasi tinagal ito ng rice tarification. Isipin mo, kung minsan baksak ang presyo, kawawang ating magsasaka. Pero kung meron kang NFA na may sapat na pondo na siya na bibili sa iyo at siya na rin magbebenta, okay, kasi hindi nila pwede ibenta, nakalagay doon sa batas, i-impact lamang nila. Bakit rin, in terms of calamity. O, kita mo? Walang ya talaga, nagpakana yan. Ayoko na magsalita, pero ayoko na talaga. Grabe. Ngayon, aayusin natin yan pag napunta sa Senado si Benhar Abalos. Katulong ng ating mahal na presidente. Only sell it if there is a rice emergency. At tagalin natin yun. Isipin nyo, sabi nga ni Sir Kiko, kung libo-libong truck, buong Pilipinas. Walang ginawa kundi bumili ng bigas sa mga magsasaka at binibenta mismo direkta sa mga tao. Naku po, masaya na magsasaka. Masaya yung mga bibili dahil nakakabura sila. Di ba? Napakasimple. Let's just empower the NFA at yan ang gagawin ko. I will amend the rice tarification. Yan, tanggalin yan! Tanggalin mo yan, rice tarification, Mr. Abalos! Yan nagpapahirap sa ating mga mahihirap. Rice tarification. Panahon ni Digong yan, puro pahirap na lang sa Pilipino. Alisin na yan, rice tarification na yan. Pahirap sa Pilipino yan. Ayan ang sinasabi ni Auntie Claire, Attorney Claire Castro, UC Claire, na si Cynthia Villar ang nagpapahirap sa rice tarification na yan. Cynthia Villar, ano na? Who is this stupid guy? Stupid guy? Stupid guy? Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Kaya po sa darating na Mayo, ABP, Benhar Abalos, huwag nating kalimutan. Nandito po ako para tulungan lang po si Benhar Abalos dahil siya po ang nasa dulo ng alyansa. Tulungan natin si Abalos. Pakiusap ko sa inyo. Kapag tinulungan nyo si Abalos, safe na ang mga anak natin sa rape kay Kibuloy. Ha? Safe na ang mga anak natin kay Kibuloy. Safe na ang mga anak natin sa droga. Talino ni Abalos, nakuha niya. Yung intel ni Abalos, nakuha niya sa Alitagtag ang 13.9 billion na shabu. Ganun katalino yan, boy. Oh, nakuha niya rin ang shabu nila Duterte at Mayo sa Tondo. Huwag niyong kalilimutan yan. Yan ang mga big accomplishment neto. Nakuha niya rin si Alice Guo. Ikaw talaga. Ano ba? Ikaw talaga. Ikaw talaga. Xi Jinping. Kaya, ayan po, maraming salamat po. At saka nga pala, baka makalimutan ko, meron pong umaaligid-aligid sa La Union. Eto po, mga umaaligid-aligid sa La Union. Mga bata po ni Bongo. Kilala nyo ba to? Sa La Union. Ha? Mag-iingat kayo ha. Ayan, ang mga bata ni Bongo sa La Union. Ayan po ha. Okay. Sino si Ed Benson na PDP candidate? Sabi ni Joey Bantot. Candidate sa 1st District ng La Union. Wala sang social media presence. Ed Benson. Bataan ni Digong. Delikado yan. Kay Paul Ortega tayo dyan. Ha? Tulungan natin si Congressman Paul Ortega. Baka hindi nyo namumukaan sa dami ng congressman ha. I-google nyo ha, Paul Ortega. Ha? Baka hindi nyo namumukaan yung masipag na congressman natin. Oh. Baka hindi nyo namumukaan ha. Congressman Paul Ortega ha. Oh. Ang nakadiskubre po sa amoy-amoy si Congressman Paul Ortega. Baka hindi po kayo aware ha.
Ito po ang iboto nyo sa La Union. Kasi napadaan sa newsfeed ko to eh. Talagang pinupush nila ngayon eh. Yung dito tayo Paul Ortega tayo. Kilala nyo yan ha. La Union. Ano nangyayari sa inyo? Baka naguguluhan kayo dyan, La Union. Kay Paul Ortega tayo ha. Ha? May nagpadala po kasi sa akin. Syempre, pag sabi ko nga sa inyo, kapag suportado ang impeachment, ipopromote ko yan dito. Si Paul Ortega po, suportado niya ng impeachment. Ha? Huwag niyo kalimutan, Paul Ortega. Ito ang kumakalat dyan. Naku po, maawa kayo dyan, ha? Naku po! Naku po! Naku po! Tignan nyo, itsura pa lang nakakatakot na, La Union! La Union, gumising kayo! Nakadiskubre, tama, Elvira Flores, Team Maasim, Amoy-Amoy. Paul Ortega yan, sila po ang nagpapakahirap. Diyan sa OR. Ha? Sa AR pala, acknowledgement receipt. Sila Congressman Paul Ortega yan. Baka nakakalimutan nyo. Anong sabi ni Gilagid? Tinopromote nila. Aba, may masamang po ito, intensyon. May masamang intention po sila Zoraida. Tanene na yung... Napansin nyo? Lahat po ngayon, si Joey Bantot, si Zoraida, tanene nung... Ganun po sila kabobo. Kung mag-post sila sa isang araw, sabay-sabay, pare-pareho. Ngayon, pinopromote nila si Ed Benson na dinamput lang bilang dating dating tricycle driver yata ho to. So dito po tayo huwag niyong kalimutan. Ito po ang iboto nyo sa La Union. Paul Ortega lang po ang nakadiskubre ng Team Maasim, Amoy-Amoy, Hanilet. Lahat na-discover na neto ni Sir Congressman Paul Ortega. Kaya sa La Union, huwag ka nang magtatanga-tangaan dyan. Ang iboto mo ay ang may naitulong. Ang iboto mo ang may resibo. Ang iboto mo yung may napatunayan. Paul Ortega lamang. Kay Paul Ortega tayo. Kasi nga, ang dami nag-PPM, sir, tulungan nyo naman kami. Inaano kami dito, iboto daw si Ed Benson. Nagkalat na naman daw ang mga bataan ni Digong. May mga ginagawa na naman bayad-bayadan dyan. Ang dami talagang pera ng Duterte. Hindi kayo mananalo kay Sir Congressman Paul Ortega. Ang daming resibo nito. When Manong, Nyolo, Ortega tayo. Tama, Catalina Marquez. Hindi ko alam yan, salita na yan. Kaya wag nating kalimutan kay Congressman Paul Ortega tayo. Ayan po pinopromote natin yan. Basta suportado ang impeachment, suportado na tanggalin si Sara, ipopromote natin Trillanes sa Caloocan. Yan ang mga pinopromote natin. Yan po ang pagtulungan natin. Basta kung ano man ang ginagawa ni Sara na pag-aari sa mga senador ngayon, hindi po natin palalampasin yan. Talagang lahat ng mga tao na kailanganin natin sa impeachment, ibalik natin. Sila Ma'am Luistro, basta yung mga natin, sila yung kailangan natin sa impeachment, ang ating mga prosecutor. Kukunin ko yung listahan yan, ipopromote ko dito, okay?
Si Isko. Isko. Yari ka. Tama, wag po tayo sa pro-China. Iwasan po natin ang pro-China ngayon. Lintik na. Ilocano ba yon? Sorry. Saan pa tayo? Sino-sino pa ba? Basta Paul Ortega, basta yung nakikita natin sa mga congressman na pro-impeachment, ibalik natin yan. Huwag natin kalimutan na ibalik yan kasi kailangan natin yung mga, lalo na yung prosecutor, si Luistro, ibalik natin yan. Kasi, ayan ang mga kailangan natin magpaano kay Sara. Di ba? Oh. Sino pa ba? Basta yan ha. Huwag kalimutan, Paul Ortega. Ayan po ulitin ko. Ayan po, pinopromote nila Zoraida, si Banson. Huwag po tayo dyan. Ayan po, sabi ni Bantot. Ayan, sabi ni Joey Bantot. Sino si Ed Banson? Pare-parehas talaga sila ng post na PDP candidate sa 1st District ng La Union. Wala siyang media presence. Kalaban niya si Little Tambi Paulo Ortega. Naku po. Huwag kami, Joey. Maligo ka muna ang bantot mo. Ayan po, number 3. Number 3 po sa balota, Paul Ortega. Yan po ang iboto nyo. Yan ang kailangan natin. Sa Maynila, sino? Sino sa Maynila? Di ko rin alam. Okay, dumako tayo dito. Ito pa, dagdag na natin to. Ano na naman, si Trillanes naman, sinisiraan. Bakit may paakap si Trillanes? Sabi ni Joey Bantot, pare-parehas dahil ba sa collab niya with HOR? Naku po! Trillanes may akap. May bago na naman daw, Trillanes may akap. Ano magkakaakap si Trillanes? Wala sa posisyon. Tanga-tanga. Bantot. Eto na, sinagot niya fact check, Trillanes is not affiliated with AKAP. Wala na kayo ngayong lusot, mga DDS. Madalis na lang kayong i-fact check. Wala na. Hindi na kayo ganun kaano ngayon. Mga bobo. Trillanes daw. Trillanes nasa daw? Pwede ba naman yun si Trillanes nasa akap? Wala nga sa posisyon ngayon. Anak ng weteng naman, Joey Bantot, ang bantot mo. Yan naman po, sinisiraan ngayon, si Trillanes. Si Trillanes naman ang sinisiraan nila. Hindi kayo mananalo kay Mr. Trillanes, Mayor. Yan ang nagpakulong kay Digong. Ang inaalipustan nyo nun, yan pala ang magpapakulong. Sapul na naman. Ito pa tayo. Ay, wag yan. Ito tayo. The ito na po, malupit to. Bago natin yung isa pang NBI, The National Bureau of Investigation arrested a Chinese national and seized devices believed to be used for espionage from his vehicle parked outside the Commission on Election. Ayan na nga po, mga kanguso. Kumikilos na po ang mga Duterte. Mga kanguso.
para manipulahin po ang ating eleksyon. Nagpapakalat na po ang mga Duterte ng mga espiya dyan po sa Comelec. Ang kakapal lang muka. Ayan na, meron po nauli. Ayan po, pasok. Raising serious concerns over potential surveillance activities near a key democratic institution, the National Bureau of Investigation or the NBI. Huwag tayo dyan sa Tagalog tayo, hindi maintindihan ng matatanda yan, mahina pandinig. Arestado ang isang Chinese na nag-iikot malapit sa Comelec habang may dalang equipment na maaaring magamit sa pang-espiya. May tiniyak naman ang Comelec. Nakatutok. Hindi na kayo mananalo mga Duterte! Iwasan po natin bumoto. Tingnan nyo po ang mga Chinese aligagana kung paano dugayin ang eleksyon. No, no, no! Hindi kayo makakalusot dito ngayon. Ha? Aligagana po yung mga Chinese para dugayin ang eleksyon natin. Para maibalik na ang mga Duterte. Hindi na mangyayari yan. Aligaga! John Consulta. Ito ang surveillance video ng NBI-NCR sa dalawang Chinese habang nag-aayos ng sasakyan sa Makati nitong weekend na pinaniniwalaang may gamit na pang-espiya. 5 araw nang minamatsagan ng galaw ng mga dayuhan. At dahil magpapalit na ng kotse dahil coding na bukas ang kanilang sasakyan, ikinasa ng NBI ang operasyon ngayong araw. Yan, no? Ito nga mga kapuso, patuloy Ano talaga, inano talaga sila, tiniktikan talaga, oh. ating stakeout dito sa bahagi ng Maynila. Pero ang kapansin-pansin ay nandito sa ating kanan itong mismong Palasyo del Gobernador na tanggapan ng Comelec. Ayan na, kasi tinitignan po nila yan, tinitesting pa naman ngayon yung bagong equipment. Pwede nilang madetect yan, pwede nilang madetect yung mga signal niyan kung paano nila dudugain. Putek talaga mga Duterte to, perwisyo talaga kayo. Ang gusto nilang mangyari ay talagang maano nila yan. Maduga nila ang eleksyon natin ngayon. Maduga natin. Anong mahina? Bawal na lakasan, masisira na naman yung computer ko. Bawal na lakasan, masisira na naman to. I-explain ko na lang. Magpapagawa na naman tayo, kaya na sumabog yung motherboard. Kaya na naman kayo. Tayo rin maapektuhan sa ginagawa nyo, tenga nyo na yan. Kaweteng, oh. Gagawa lang nito. Si 300 ko na naman, mag-iinit na naman to. Putik ka. Wala na tayo magagawa dyan. Sa kanil na yan. Kakaayos lang natin ito eh. Tsaka muna kayo. Tenga nyo na yan. Tengo. Kaya nasisira yung computer eh. Ang lakas na ng voice ko. 300 ko na naman. Numusok na eh. Nuwete eh. Ako na peperwisyo eh. Kaya nga eh. Wala na naman tayong live niya. 3 araw na naman. Problema. Pumunta na naman ako ng Gilmore. Kaya nga eh. Tenga nyo na yan. Kaweting naman buhay to. Ako na lang palagi ang nag-a-adjust talaga naman. Oh. Ang lakas naman, di ba? Ewan ko ba to sa mga to? Todo ko na naman, sira na naman to. Oh, pakinggan nyo. At yung ating target na sasakyan ay nandito lamang, no? Sa tawid na kalsada. So, bumubulong kasi siya kasi nga maririnig siya ng Chinese. Andito po sa tagiliran ko ang Chinese habang kinukontakt nila si Digong. Bumubulong eh.
tingnan natin kung ano ba yung pakay nitong sakyan na to. Ano ba yung kayang laman? Huwag ka na kasi mag-explain. Arestuin mo na nga. Arestuin mo na para marinig nila. Ayan, yan. Takbo! Oh. Down! Down, down, down! Down, 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 down! Posas, posas! Down, down! Oh, yan. Nahuli po, ha. Posas, posas! Arestadong isang Chinese na may tourist visa. Tumambad sa likuran ng sasakyang nirentahan ng Chinese. Ang umaandar pang equipment na kung tawagin ay IMSI catcher. Oh, patay na. IMSI catcher. May kakayahan itong humigop ng mga sensitibong data at impormasyon. Oh, humigop ng sensitive data. Ibig sabihin niya, nadadali niya sa mga wifi, sa mga signal. Sino may pakana niyan? Harry Roque, umihigop! Hi friends and not friends and not friends. Oh, nakita nyo ha, umihigop. Basta higop-higop usapan, supsupa, Harry Roque yan. Ng text messages, cellphone numbers, calls, at iba pang data mula sa mga cellphone na malapit dito. Oh, kita mo, yan meron po kasi ganyan eh. Yung merong specific area na kaya niyang kolektahin ng data sa pamamagitan ng pagkuha ng signal. Yung mga binabatong signal ang tinatawag nila microwave. Yung sa mga cell site po, di ba may cell site? Sa cell site po, meron dyan yung parang bilog. Yun ang receiver. Receiver yon, ibig sabihin nakukuha. Yun yung sa cell site. Pag bilog po, receiver. Kapag yung patayo, yun po yung nagbabato sa atin. Yun. Sila, gagawin nila ngayon, mag-i-interrupt sila doon. Mag-i-interrupt sila doon, nakukuha nila yung mga pumapasok doon. Ganyan ang ginawa na itong mga hayop na to. Hinihigo, Harry Roque move. Ikot sa mga government facilities natin. O kumilik ang iniikutan na nila ngayon. Tingnan mo ha, pagkatapos po ng mga building, pagkatapos po ng mga Coast Guard, mga Comelec naman po ngayon. Talagang grabe po talaga ang dinulot ng mga Duterte sa atin. Grabe po, kaya kailangan po ilagay na yan sa garapon. Hanggat wala po sa garapon yan, hindi po tayo mapapanatag. Di ba? Kaya po gagawa tayo ng t-shirt, we are not Filipino if you are not in garapon. Kakalabanin po natin sila. Ha? Kung meron silang we are not Filipino for nothing, meron po tayong we are not Filipino if you're not in garapon. Ha? Hindi po tayo mapapalatag mga kanguso. Hindi po natin tatantanan yan. Ate po natin itong susubaybayan araw-araw at gabi-gabi. Hanggang sa umagat madaling araw, ate tayo po'y nakamatsyag dyan. Hindi natin kaya makalasot to mga kanguso, no? Naka-ready ka na ba, Sir Lito? Para kang saan ka na pupunta? Remember na fast approaching ang ating eleksyon, Hindi natin alam kung anong pakay nila. Oh. Na-recover din sa sasakyan ang 3 SIM cards, cellphones at iba pang mga gadgets. Nang tanungin ang Chinese sa kanyang aktibidad. What's this, sir? What's this? What's this? What's this? Hindi niya alam. You okay? Patuloy na hinahanap. What's this? Kongay Pacquiao, Ikaw, ikaw pasok dito. Ikaw pasok dito. Tiga dito. Pasok ka, pamali. Wala ka gawa tama, pamali. Kayo, kayo, Kayo gawa-gawa para upo Duterte. Pamali. Hindi na pwede uli upo. Pamali. Pag impeach si Sara, wala na Duterte. Punta na ICC. Family reunion.
Who is this stupid guy? Stupid guy. Stupid guy. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! Na pangikilawang Chinese nasangkot sa umano'y spying activities ng naarestong dayuhan. We are not discounting a possibility na magagamit itong nakuha niyang data to affect our elections. Whether they will use the data to influence the outcome of our election, we cannot say for sure. But we are going into that direction. Putek, talagang ang mga taong to talagang gusto ko. Ay, sasabi ko sa inyo eh, ayan na yun. Ayan na yung resulta ng PDP at CCP meeting. Ayan po yung sinabi ko sa inyo. Ayan na ang resulta ng PDP at CCP meeting. Talagang ililigtas po nila ang mga PDP senator. Dahil kailangan maupo yan para hindi ma-impeach si Sara. At pag hindi po na-impeach si Sara, mananalo sa 2028. Balik China tayo. Nagigets nyo ba yung senaryong yon? Did you get the scenery? Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, walang dapat ipangamba. Wala raw election data sa COMELEC headquarters. Nagsagawa rin daw sila ng test at wala raw na kompromiso sa kanilang system. Dinala na sa tanggapan ng NBI-NCR ang dayuhan at nakumpiskang INSI catcher para maisailalim. Tignan mo paano ka magkakaroon ng INSI catcher. Paano? Biro mo mga Duterte, ang dami talagang pera. May pa-boost, may pa-TikTok, may pa-views. Tapos meron pa silang ganyan. Ang lupit! Sa Digital Forensic Analysis ang mga ito. Maharap sa reklamong paglabag sa Access Device Act at Cybercrime Prevention Act ang nahuling Chinese. Yan, ikulong mo yan. Ikaw kulong ka na. Hindi ka natakas dito. Ha? Hindi ka namin pakainin siomay, siopaw, pansit. Ha? Kapag ikaw kain, sabi ko, MBI, bigyan ka siopaw, laman, pusa. Kasi, pusa ama ka. Ha? Bigyan ka MBI, siopaw, laman, pusa. Kasi, pusa ama ka eh. Hi friends and not friends and not friends. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas.